O handa na ba kayo? Ito po ang bating pambungad ko sa inyo Painit tayo ng mantika. Pagkatapos niyan, magsitayo po tayo at palakpakan natin ang tokwa. Ang bayani ng kusina na sa araw-araw ay nagtatawid sa atin ng murang ulam. Pagkatapos po niyan, hiniwa ko ng ganito yung hiwang pangdinengding ba ng mga gulay. Pagkatapos nilagyan ko ng konting asin, konting paminta, konting asukal. Mangyari po niyan lalagyan ko ng cornstarch, mga kalahating tasa ng cornstarch, at nilagay ko po itong tokwa, hinalo ko po ng konti. Talagang maaasahan po ang tokwa, di po ba? Iprito na natin Kapag ka mga oras de peligro, itong tokwa talagang itinuturing nating bayani ng kusina, di po ba? Ngayon, tostado na po. Tatanggalin ko na Nang tumulo po yung mantika na hindi natin kinakailangan, ilagay natin sa salaan. Itatabi ko muna Nagtira po ako ng 2 kutsarang mainit na mantika rin sa ating kawali. Mag-isa na po tayo ng bawang. Lagyan na po natin ng konting sibuyas. Isang maliit na sibuyas lamang. Nang magkalasa-lasa naman, lagyan po natin ng isang celery. Bahagyang mas maliit lang to ng konti sa isang ruler. Nakita nyo ba kung paano ko siya hiniwa-hiwa? Napakaliliit, di po ba? Parang kasing laki nitong sibuyas. Ano po dahilan ko? Malang celery, di po ba? Ngayon, kung maliit ang pagkakahiwa nyo, lahat makikinabang, hindi yung iilang piraso lang. At syempre, sasama talaga yan sa lasa ng tokwa. Kaya maliit lang. Kahit isang tangkay lang ng celery, ayos na. Ito, medyo mahal-mahal. Siling pula, ilagay na po natin. Panoorin nyo ang ginawa ko rito sa siling pula. Pagdating naman po sa sili, ang pipiliin nyo yung pong kulay berde, isa, yung kabila naman ay kulay pula. Kung maliit na pamilya lang naman at konti-konti lang ginagamit nyo, kaysa naman bumili pa kayo ng isang pula, isang berde, tignan nyo, may natira pa, iluluto natin sa ibang araw. Hindi po ba matipid? Kung maliit lang naman ang lulutuin nyo ganun na ang kunin yung siling pula. Siling berde na rin. Lalagyan ko po ng katitik na tubig Parang kalahating tasa yun ng tubig. Babalik ko na po yung tokwa. Lagyan po natin ng 2 kutsarang toyo sa 2. Naparami yata. Sige, halo po. Madali ang luto na to at baka naman lumambot yung tokwa. Huwag nang aarte Ito pong sabaw ng atsara ang ilalagay ko. Kasi matamis maasim po yan, di po ba? Mga 4 na kutsara niyan. Maayos, di po ba? Diskarte lang. Huwag tatawa Ito pong ketchup na ang lalagay ko. Alam niyo naman kapag umu-order tayo ng mga take-home na pagkain laging may kasamang ganiri Hindi ko po tinatapon. Napapakinabangan Huwag nang kikibo no bashing. Talagang ganyan pag matipid. Madiskarte kinakailangan. Hindi po yung ubos-ubos biyaya. Pag nakita nyo may ganire, isubi nyo, itabi nyo. At sa darating na araw napapakinabangan yan. 5 piraso po nitong maliliit na pakete ng ketchup ang inilagay ko. Hindi, animin na natin. At makabili na lang ng ketchup sa susunod na araw. Nagmamadali na ako at baka po masunog tong ating tokwa. Ganyan lang. Konting paminta. Gusto nyo pang lagyan ng konting sabaw, lagyan nyo po. Sabay patay. Ang apoy. Nagsaing na po kayo. Diba? Naitawid natin ang pang-araw-araw na ulam natin ngayon sa ating bayani ng kusinang tokwa. Napadalas po ang baboy at karne at manok ang ibinahagi ko sa inyo nitong mga nakarang araw So, iniba ko naman ng konti. Ito po ang mga pangsalit natin, lalo na sa oras de peligro. Ang ating bayani sa kusina, ang tokwa. Lahukan nyo ng konting gulay. May sabaw pa ng konting atsara Ayos na. Alam nyo, natutuwa po ako pag binabasa ko yung mga isinusulat nyo dito sa baba. Pagkatapos po ako magluto ng ulam at naibahagi ko sa inyo. Sana po ipatuloy nyo gawin yun. Yun lang po ang nagpapaligaya sa akin at nagtutulak sa akin na magluto pa, umisip pa ng mga madadaling lutuin, mga rikadong mura na at madaling hanapin. Okay po ba? Sa susunod, ganun din ang gagawin natin. Mga ulam na mabilis lutuin para hindi kayo nanghuhula sa kusina. Ayos? Si Ron Bilaro po.